Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang usapin ngayong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. House of Thieves, House of Crocs, Kamara at House of Representatives bigla ang bumait dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang kadahilanan ay merong usap-usapan or issue na ipapasara na raw itong House of Congress na ito. Ubus na ba ang pera ng bansa? Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong kongreso na naging matapang-tapangan dito sa harapan ni Vice President Inday Sara Duterte ay tila ba naging iba na lang ang kanilang reaksyon sa or naging attitude nila towards dito kay Vice President Inday Sara Duterte at naging bait-baitan na umano sila. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong mga kongresistang ito na tiwali ay talagang hindi mapagkakatiwalaan dahil paiba-iba ang kanilang mga mood. Well, maintindihan naman natin si Stella Kimbo, pati na rin si Luis Tru. Ngunit itong mga ito ay talaga bang double-minded at talagang ubos ang kanilang integridad or talagang wala nang integridad? Dahil imbis na panindigan nila ang kanilang pinagsasabi ay bakit naman sila ngayon nagiging mabait dito kay Vice President Inday Sara Duterte? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na tutungang itong mga kongresistang ito ay walang integridad dahil sa kanilang baliw-baliw na pag-iisip. Salamat na lang mga kaibigan na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay hindi basta-bastang naluloko. Sabi naman ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga ito, panindigan nyo ang kanyang sinabi. Kung totoo kayo, maging matapang kayo, do you have balls? Then you have to do or you have to act just how you said it. Dito na lamang ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit nga ba may papasara ang House of Congress? Dahil nga mga kaibigan ay sa sobrang dumina at sa sobrang katiwalian na nangyayari dito sa Kamara na ito. Dahil nga ang mga kongresistang namumuno dito, pati na rin ang kanilang House Speaker ay tila ba sobra na sa pagnakaw sa pera na galing sa kaban ng bayan. Ubus na nga ba talaga ang pera kaya may papasarama? Alamin. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. Salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Lagi pong tandaan, as citizen of this country, do not let your thoughts left unspoken. Maraming salamat po and God bless. Leniency. House extends deadline for VP Sara to defend 2025 budget. Oh. Parang pasensya. Hinabaan nila itong mga ating mga kongresista, hinabaan nila ang kanilang mga pasensya. Di ba? That's a good move. Sign of respect daw, sign of courtesy. Kaya kahit hindi siya naka-attend noong, I think, September 23, so binigyan siya ng palugit up to September 25. Today is September 25. So, ine-expect ng mga kongresista na mag-a-attend si VP Sara ngayon. Okay? So, ito yung statement ng isang kongresista. We are extending maximum leniency in the hope of allowing the Office of the Vice President to defend its budget. Ito ang payag ni One Rider Party List Representative Gutierrez. So, kasi sa Friday, ngayon is Huwebes, Huwebes na ba ngayon? Sa Friday, mag-break muna ang Congress. So, they are extending the deadline today na mag-attend si VP Sara. Okay. Ang mga kasamahan ni Congressman Gutierrez na sina Deputy Speaker and Quezon Representative Jay Suarez, Representative Paulo Ortega La Union,
J. Concon of Zambales, Congressman Bungalon of Ako Bicol, nagsabi na they are giving assurance that the second highest elected official of the land, that they would be given the opportunity to defend her proposed budget for the next year. Kasi nung una, wala na, hindi na, no. Nung unang nag-present si BP Sara, first time na nangyari ito na I forgo, i-waive ko na yung right ko na i-defend ang aking budget. It's up to Congress if you approve it or not. Bahala na kayo. Ganon ang stand ni BP Sara na first time in history na nangyari ito. Then after that, wala na. Hindi na siya masyadong Pinaubaya niya na sa mga congressmen. Kung aprobahan nila, kasi sabi niya, I can live with zero budget. So, ito na, parang battle of wills between the Vice President at itong ating mga kongresista. Okay. So, sabi ni Congressman Bungalon, we will wait until Wednesday. Today pala, Wednesday. Wednesday pa ngayon. So, hintayin nila si BP Sara ngayon. Sabi naman ni Congressman Ortega, I hope she will not give false hopes and be a baby. We are extending the courtesy and respect. Yun na yung sinasabi ko. Na bumait sila, biglang nagbigay ng courtesy and respect sa Office of the Vice President. Ito yung nireklamo ni Congressman Marcoleta. Di ba? Sabi niya, it's a time-honored tradition. Ever since. Parliamentary courtesy, sabi ni Congressman Marcoleta, na pag budget ng Office of the President and Office of the Vice President, wala na yun. Ceremonial na lang yun. Bakit ngayon pinapahirapan nyo ang Office of the Vice President? Isinasantabi na ba natin yung time-honored tradition? Ayan, nasupalpal sila ni Congressman Marcoleta. O ngayon, sinasabi nila na they are now extending courtesy and respect. Wow! So, ang tanong ngayon, mag-a-attend kaya si BP Sara? Wala akong na-monitor na statement niya kung mag-a-attend o hindi. I don't know, paki-comment na lang kung nanonood kayo ng live hearing sa House, baka nag-attend na, hindi ko alam. Okay. So, ito sabi ni Congressman Concon, we are hoping that at the very least, she respects the budget process. So, sa ngayon is determinado ang BP Sara na hindi niya na depensa ng kanyang budget. Nag-propose lang siya. So, 2 billion pesos ang proposal. Sabi nga ni Congressman Dan Fernandez is, kung siya lang ang masunod, he will move for the approval ng OBP budget. Kasi last year, 1.8 billion nata, sa konti lang dinagdag. I-approve na. Gano'n na lang sana. Ang daming tinatanong. Na pumapalag si BP Sara. Kasi ang tinatanong, yung confidential funds pa noong 2022. And ang pinag-uusapan, 2025. Kaya, hindi nila masisi, siguro, si BP Sara na ganito ang stand niya. Kasi, nalaman, nalaman ni BP Sara na pinag-uusapan sa Kamara na i-impeach siya. Kanina mayroon ng akong vlog. Nagsalita na si ex-Senator Trillanes na naka-ready na ang 22 articles of impeachment laban kay BP Sara. Si BP Sara mismo ang unang nagsalita tungkol niyan. Na may nag-report sa kanya, mga kaibigan niyang kongresista na pinag-uusapan sa loob ng Kamara yung pag-impeach sa kanya. So, yun po ang kaganapan. Ito pa. Okay, what will happen? Tinanong ang mga kongresista, what will happen if Duterte still refuses to cooperate?
Example, today, hindi pa rin magpakita si VP Sara. Anong mangyayari? Yun na. Ang sumagot si Congressman Suarez, sabi niya, he did not want to preempt or second guess what his 315 House colleagues will do in the plenary. This is not for us, young guns. Kasi itong mga nagsasalita, yung mga batang kongresista. This is not for us to decide. Let's wait for the plenary to decide. So, yun na po. Kaabang-abang ang mangyayari. Ano sa tingin nyo? Comment ko yung ano. Mag-a-attend ba si VP Sara? Ngayon, i-depensa ba niya yung budget niya o hindi na? At ano ang mangyayari pag hindi siya mag-attend? Kasi, napag-alaman na natin, na ibalita na natapyasan na yung budget ng OBP. Yung 2 billion pesos na propose, ang ginawa ng mga kongresista, ito sa Committee on Appropriations, ginawang 727 million na lang. So, kung hindi pa rin siya mag-attend, ay baka, I don't know what will happen kung wala na, talagang hindi naman siguro zero budget. Baka itutuloy na ng mga kongresista yung yung binawasan ng halos 60%, baka matutuloy na 700 plus million na lang ang budget ng OBP. So, pag nag-decide ang plenary, 700 million, sabi ni VP Sara na sobrang ang lugar. Kaya ano na ang bagong posisyon ngayon ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Itong si dating Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong direktor na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Si Torre ang nanguna sa operasyon sa paghahanap kina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at mga co-accused nito, habang itinilaga namang direktor ng Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU, si dating CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Si Southern Police District Director Police Brigadier General Leon Victor Rossetti naman ang ipinalit kay Torre sa Police Regional Office 11 o Davao Region. Itinalaga din aga si Pro 2 Director Police Brigadier General Christopher Birong sa PNP Academy, habang si Headquarters Support Service Director Police Brigadier General Antonio Maralyag Jr. naman ang bagong direktor ng Police Regional Office 2 o Cagayan Valley. Itinalaga rin ni General Marbil si Police Brigadier General Jason de Guzman bilang acting director naman ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao, kapalit ni Police Brigadier General Ricardo Layug na magre-retiro bukas September 26. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. So, yan po. Effective September 25, ngayong araw. Ang CIDG Director, walang iba kundi si General Torre. So, ulitin ko, it's a promotion. Masayang-masaya ngayon si General Torre dahil 2-star general itong designation na ito. Ang pinalitan niya si Police Major General Leo Francisco. So, I don't know, ilang buwan, basta darating ang panahon, lalabas ang 2-star rank ni Brigadier General Nicolas Torre. Ito naman si Major General Leo Francisco, napunta siya Director Personnel Holding and Accounting Unit. I don't know, hindi ko kabisado ito. Palagay ko, mas maliit na unit na ito kasi nandito yung mga retirables, yung mga may kaso. So, hindi masyadong significant na unit ito. So, parang bumaba ang kanyang posisyon. Although yung ranggo niya, 2-star pa rin.
So, ang bagong regional director na ngayon ng Region 11, PNP Region 11, si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Okay, so ano na, medyo tahimik naman ang Davao ngayon dahil tapos na yung sigalot sa KOJC dahil nag-surrender na si Pastor Apollo Kibuloy. So, ulitin ko, kung ako si General Torre, talagang masayang-masaya ako ngayon. Dahil na-recognize ng PNP ang kanyang ginawa at inelevate siya sa mas mataas na posisyon. Okay. Kaya lang, I don't know, sa public perception, I don't know kung ano ang tingin ng katao. Kayo, anong masasabi nyo? Dapat ba na ma-promote? May lagay sa CIDG si General Torre? Comment lang kayo. Okay. Ako, nung kasagsagan ng issue na ito yung panahon na nagpahinga ako, nagbakasyon. Hindi ako nag-vlog ni minsan. Wala akong naibigay na idea. Nabantayan ko lang, maraming binabasa kong mga comments sa mga news, mga vlogs. Ang iba't ibang religious denominations. Sabi, Katoliko ako. Sabi ng mga nagko-comment. Kaya lang nakikisimpatya ako sa KOJC. Ganon din, Muslim ako. Kaya lang hindi na ito, sobra na ito. Then, mga kaibigan kong pastors, bishop, sa evangelical o mga protestant, ganon din. Hindi sila in terms of doctrine hindi sila in agreement sa doctrine ng KOJC, yung appointed son of God si Pastor Kibuloy. Hindi nila tinatanggap yon, iba, kasi there is only one son of God according to evangelical Protestant pastors, si Jesus Christ lang. So despite sa hindi nila pagkakasundo sa doktrina, napansin ko, marami mga pastors na nakikisimpatya sa mga KOJC kasi nakikita nila na ang tagal, 16 days. 16 days na inoccupy ng police ang KOJC compound. Walang problema yung pag-serve ng warrant of arrest. Karapatan o trabaho. Trabaho ng PNP, marami nga ang yung mga nababasa kong comments, marami rin ang pumupuri kay General Torre kasi dapat lang daw na no one is above the law. Dahil may warrant of arrest, dapat hanapin. Kaya lang, inabutan na ng more than 2 weeks, okay lang sana kung hindi lumabas yung issue, yung paghuhukay. Heartbeat. May nadidetect daw na heartbeat. Okay, yung tungkol sa heartbeat na yan, mayroon akong kaibigan na sabi niya, okay yan, totoo yan yung heartbeat na yan, nadidetect. Ginagamit daw yan sa Bucor, sa Bilibid. Mayroong instrument. Kailang para gagana yung instrument na yun, pag-detect ng heartbeat. Dapat yung mga preso sa loob ng selda, kakabitan nila ng something parang relo or anything para yung machine na yon with that watch, yung ikinabit sa preso na didetect yung heartbeat. Yun ang paliwanag ng kaibigan ko na marunong dito, expert. So, paano mag-work yung machine na hawak ng PNP, according to General Torre, na wala mang nakakabit na gadget doon sa katawan o wrist ni Pastor Kibuloy. So, yun ang paliwanag. Hanggang yun na nga, lumabas. Mabuti na lang at may mga puting ahas ni Sasso. Nagpadala ng picture. Naghuhukay na.
Then later on, nung i-deny na wala daw hukay, nagpadala pa rin ng video at yun, nilabas ng ibang mainstream media. Kaya nabuking yung ginagawa ng ating mga kapulisan na paghuhukay sa loob ng KOJC compound. So, yun, yung mga issues na ano pa, yung kawawa yung mga pulis. Pero mo, hindi sila nakapaghanda, hindi nga daw nila alam na ang lulusubin ay KOJC compound. So, walang nadalang bihisan, doon lang, matulog na lang sa damuhan, sa simento. Mabuti na lang at mababait itong mga KOJC members at binibigyan ng pagkain at kung ano-anong tulong yung mga kapulisan. So, ang mga ordinary policemen, wala silang magawa. They are just doing their job. Kaya lang, hanggang may lumabas. Di ba? Maalala nyo yung may lumabas na open letter ng mga kapulisan na na-involve sa KOJC compound na yan. Although unsigned. Kaya lang, nilalabas ng open letter kay General Marvel at General Torre yung sa loobin ng mga pulis na parang sumusobra na, parang politically motivated sinasabi ng open letter. So I don't know kung how true itong open letter kasi nga unsigned. So hindi siya, dapat sana di pirmahan ng gumawa. Wala, hindi talaga po pwede na nasa active service ka pa mag-voice out ka ng iyong saloobin. Bawal yun. Kaya dinala na lang sa dinala na lang sa open letter na sumasang-ayon naman ang karamihan yung comments na nababasa ko na sumobra. But anyway, tapos na ito, na-solve naman, nag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy, dalawang version na naman yan. Naipit daw si Pastor Kibuloy na corner na siya, kaya lumabas. Sabi naman ng iba, galing sa bundok si Pastor Apollo Kibuloy. Nagtago sa bundok, kaya maitim siya. Kasi kung nagtago siya sa tunnel o dati maputi ang mukha bakit itim na itim nung lumabas yung litrato niya? Galing sa bundok, nagtago. So, sabi ng KOJC, concern lang si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya na maatim yung paghihirap ng kanyang mga miyembro, kaya nagsakripisyo siya. Lumantad at personal volunteer na nag-surrender sa ISAP. So, ito na-arraign na siya at gumugulong na yung kaso niya sa korte. At ang kinakatakutan lang ni Pastor Kibuloy, sabi niya noon, yung i-turn over siya sa US government. Sabi naman ng News Online dito, PH sa Philippines sold 24.9 tons of gold in first half 2024, part of strategy, says Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so yun. Napilitan ang Bangko Sentral na mag-issue ng statement pagkatapos lumabas sa social media itong pangyayaring ito. Ang unang naka-discover is itong Best Brokers, an online aggregator. So, itong Best Brokers na pag-alaman nila na yun na nga, kasi pag magbenta ka ng ginto, i-report mo yan. It was reported among the countries that reported activities on World Gold Council. Yan. Meron tayong World Gold Council. Dito, naiipon yung data, yung mga bansa na nagbebenta ng ginto. So, napag-alaman ng Best Brokers, number 1 ang Pilipinas. Bakit daw? Part of strategy. Okay. Pag-usapan natin, anong klaseng strategy yan? Okay. So, dito. Best Brokers, napag-alaman niya na, yun nga, 24.95 tons of gold binenta ng Pilipinas from January to June. Nagresulta ito, bumaba ang
gold reserve ng ating bansa by a very big 15.69%. So, ang laking nabawa sa ating gold reserves. Kung i-compare natin last year, ang ating gold reserve hindi nabawasan, nadagdagan ng 1.33 tons. Last year, nadagdagan. Ngayon, nabawasan ng 15.69%. Okay. So, number 1 po ang Pilipinas na may pinakamalaking naibenta na ginto for this first half of 2024. Ang sumusunod, Thailand, 9.64 tons. I-compare mo last year, bumaba ang kanilang naibenta. Bumaba ng 3.95% yung binenta nila last year. Okay, pangatlo, Uzbekistan, nagbenta ng 6.22 tons. Mongolia, nagbenta ng 1.33 tons of gold. Singapore, nagbenta rin ng 1.8 tons of gold. Okay? So, yun po ang nangyari. Tayo po ang may pinakamalaking naibenta na gold. So, bakit? Part of strategy. So, anong klaseng strategy? Yun na nga. Yung comments na nababasa ko, basahin natin ang mga comments ha. Where is transparency? Sabi nila. We demand transparency. Kasi kung hindi pa nabisto, hindi natin malalaman. Okay, so itong pera na ito, itong gold na ito is pag-aari ng taong bayan. Hindi naman ito pag-aari ng mga yung Board of Governors. They should inform us. Ito, magbasa ko ng mga comments. Churchill Navarro. Some of our kababayans, they think Marcos holds tons of gold, which is part of Marcos Sr. legacy, and it will be given back to Filipinos before the election. Fast forward. Now, the reality is Marcos Jr. moved the gold reserves we have to fulfill the slogan, Bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Okay, ang daming reply dito. Magbasa lang ako sa reply sa comment ni Churchill Navarro. Ako, naniwala ko na mayroong Marcos Gold na ipon, mga Yamasita, na ang last will and testament ng Pangulong Marcos Sr., kung makuha yun, is ibibigay 90% papunta sa taong bayan. So, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Yung gold reserve natin, yun ang ibinebenta ng tahimik, hindi natin nalalaman. Mabuti na lang at may best brokers. Mabuti na lang may Squire Money, may Crescent Laureta Chu na nagre-research at nalalaman natin. Okay. Ito, mga ibang comments. Filipinos must wake up to the reality that while we struggle with the rising cost of living, many of our politicians are enriching themselves through public funds. The economic strain we face, skyrocketing prices of basic goods, utilities, and services only highlights the disconnect between those in power and the daily lives of ordinary citizens. Despite this, we see little opportunity from our leaders. I challenge Congress and the Senate to fulfill their duty to the Filipino people. So, mahaba ito. Ito. Strategy of displacement. Bad alternative for the national economy. So, dagdagan ko lang yung paliwanag ng Bangko Sentral. Mataas daw ang presyo ng gold ngayon. Yung mga netizens, may mga vlog na napanood ko, kinompute nila yung, I think,
for every kilogram of gold is 4.1 million pesos, something like that. I-times na nila yung 25 tons. Aabot daw ng mga, itong computation lang ng mga netizens, 117 billion pesos ang sale, pinagbentahan nitong 25 tons of gold na ito. So again, transparency. Saan mapupunta yon? So, bakit hinintay pa nila na merong best brokers, Square Money, may mga netizens na mag-post nito sa social media? Then, bakit tahimik ang mainstream? Wala, hindi na pag-alaman. So, yun lang. Bago lang po, pronouncement ng Malacanang, ang Pangulo, yung awarding ng outstanding government workers sa Malacanang. Napakaganda yung statement ng Pangulo. Sabi niya, public office is a public trust. Totoo, agree. We should remain committed, sabi ng Pangulo.